Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Ang katakutan ninyo ay yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ikaw, kapatid, sino ang nagpapatindig ng balahibo mo? Sino? Tao? Dapat ang nagpapatindig ng ating balahibo ay yung gumawa tayo ng masama sa harap ng Diyos. Sabagat ang nakakakita naman ng lahat ng ginagawa natin ay ang Panginoong Diyos. Ng tao, pwede naman nating sa harap ng tao ay magkubli tayo ng ating mga masamang gawa. Pero ang Diyos, kailanman, hindi mo madadaya. At ito yung dapat na katakutan natin. Na kapag nakita ng Diyos yung ating ginagawa, yun yung pakaingatan. Siyang nakakatunghay sa lahat ng ating iniisip at ginagawa. Sa harap ng tao, pwede nating malinlang. Di ba? Ang tao, pwede nating malinlang. Pwede tayong magkubli sa tao. Ano ba yun talagang gawa natin? Ano ba yung buhay natin? Ang tao, madaling bilugin. Ang tao, madaling paniwalain. Di ba? Pero ang Diyos, sa harap ng Diyos, hindi ka pwedeng mambilog. Hindi mo pwedeng linlangin ang Diyos na buhay na buhay. Amen? Sabihin mo nga sa katabi, kapatid, buhay na buhay ang Diyos. Ano? At dahil buhay na buhay ang Diyos, magpapakabuti tayo sa lahat ng sandali ng buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Hindi po natutulog ang Diyos. Buhay na buhay po ang Diyos. At dapat siyang ating katakutan. Kung ano yung ating laman ng puso, ng dibdib natin, kung ano yung mga ginagawa natin sa dilim. Ang tao, gustong-gustong gumagawa sa dilim. Bakit? Akala niya, hindi siya makikita. Sa kahit sa dilim, makikita tayo ng Diyos. Amen? Kaya yung gawa natin, kadiliman, kasalanan, ay yan ay kitang-kita ng Diyos. Kitang-kita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag po tayong mag-isip, kaya kong linlangin ng Diyos. Kaya kong linlangin ng Diyos. Yung paghingi natin ng tawad sa kumpisal, isa sa mahalagang aral po sa ating simbahan, sa ating mga Katoliko-Romano, Romano-Katoliko, yung paghingi natin ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang tanong, tayo ba'y marunong pang magkumpisal? At pag nagkumpisal ka ba, lahat ay sinasabi mo. Hindi ko sasabihin lahat kay Father. Kasi kilala ako ni Father. Kahit kilala po nyo yung pare, yun sa kumpisal, ay yun yung pagbubukas mo sa Diyos. Sabi nga sa Catechism of the Catholic Church, the revelation of sins to a priest is an essential element of the sacrament of reconciliation.
kailangan ay ipahayag lahat. Nagkumpisal ka, bawa, kumpisalang bayan, naku, nakakahiya dito sa pari na ito. Hindi ko sasabihin lahat. Ano pa ang saysay, konse, ng pagkukumpisal mo? Hindi mo pala sasabihin lahat. Sasabihin mong lahat. Baka may mga ilan sa atin na kumpisal ng kumpisal pero may nakatago. Hindi ko sasabihin ito. Kasi mabigat ito Nahihiya ako. Anong ginawa mo, hindi ka nahiya. Nung magkukumpisal ka, nahiya ka. See? Ang Diyos, kailan ba masasabi na kinalimutan na ng Diyos? Tingnan niyo yung pagbasa sa unang pagbasa. Kinalimutan ng Diyos ang lahat. At kailan kinakalimutan ng Diyos ang lahat? At ito net, kapag ikaw ay nagkumpisal. Kapag ikinumpisal mo, Kuya Arnel, ang lahat ng kasalanan, God forgives and forgets. Nagpatawad siya at sa lahat ng ipinatawad niya, kinalimutan niya na. Amen? Ngayon pala, malilimutin ang Diyos. Kapag tayo po ay nagkukumpisal, nakakalimutan ng Diyos ang lahat ng ginawa natin. Nabubura, nadidelete ng Diyos ang lahat ng ating mga naikumpisal na kasalanan. Pero tayong sa ating kapwa, hindi tayo makalimot. Di ba? Humingi na ng tawad. Hindi ko malimot, hindi ko madelete. Ate Josie. Hindi ko kaya. Madelete ito, matagal ito. Naka-10 taon na, hindi pa rin magawang magpatawad at kalimutan yung hiningi ng tawad sa iyo, ng iyong kapwa. Hindi ko kaya. Hindi kaya? Ang Diyos nga, kaya niyang gawin. Sa isang iglap, magkumpisal ka ng kasalanan mo. Sa pari. Burado ng lahat. Burado ng lahat, Ate Leonie. Na-delete na ng lahat ng Diyos sa pagkukumpisal po natin. Ang tanong, ikaw ba'y nagkukumpisal? Kahit mag-anyaya ba ng maraming pari sa parokya kapag yung yearly, yung kumpisalang bayan, ikaw ba'y pumila doon sa napakaraming pari na nagpunta sa parokya upang ikumpisal ang kasalanan mo? Direkta na lang ako kay Lord, magkukumpisal. Lord, sa'yo na lang. Protestante ka na? Born again ka na? Mga kapatid, ang Diyos po talaga, yun. Kung paanong sa kadiliman, nalalayo tayo sa Diyos. Nalalayo tayo sa Diyos. Pero nakakabalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo. Sakramento ng kumpisan. Sakramento ng pagpapahilom sa sugat, sanhi ng kasalanan. Pagpapagaling sa ating karamdaman. Mga kapatid, matakot tayong gumawa ng masama. Kubli mo sa harap ng tao, pero hindi mo kayang ikubli sa harap ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa sa dilim, malalantad. Nakalantad yan sa Panginoon. Hindi maikukubli sa Diyos ang ating mga ginagawang kasalanan. Mga kapatid, ito yung ating katakutan. Ang Diyos na laging sa atin ay nakatunghay, nakatingin, nakamasid. At siya dapat ang ating katakutan. Yung tayo ay huminto na sa paggawa ng masama, kasalanan. Mga kapatid, yan ang dapat maging takot natin
sa harapan ng Diyos. Amen.